bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Hey, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Thursday at ikalawang araw ng buwan ng July. No, it's July 2, 2026. At ngayon po sa ating pagtalakay, sa ating daily devotion, sa ating pang-araw-araw na pagkain, no? Pagkain spiritual. No? Ngayon po tayo tutungo sa talata, no, mula sa Isaiah chapter 26, no, at ito po ay mula po sa talatang 4, no, sa verse 4, no, at sa ating pong tungo sa ating talatang ito po ay pamagatan nating build on the rock of ages. It means unbreakable. At ngayon po sa ating sisimula, tayo po ay sasamahan ng aking partner, no, para basahin po ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Isaiah 26 verse 4. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublingan. Sorry po. Ulitin ko na lang po. Pasensya na. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na muli naming pag-aaralan ng iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy niyong paggabay sa amin. Ikaw po ang nagiging bato naming sandalan, Panginoon, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Alam po namin na ikaw po ay naandyan at patuloy mo po kaming sinasamahan, Panginoon. At ganun din po sa pag-aaral namin ng iyong salita ngayong umaga, maging sandata po namin ito sa gawa ng kaaway at maging pagpapala rin po sa iba, Panginoon, kapag ibinahagi namin itong mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng aming mapag-aaralan ay aming tinataas sa iyo sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ating Panginoon Diyos. At sabi nga po, no, sa Amplified Version naman, no, nais kong basahin ito. Sabi po is, trust means confidently in the Lord forever, no? He is your fortress, your shield, your banner. Tatlong bagay, no? Sabi nga, your fortress, your shield, and your banner. Dito ko. And for the Lord God is an everlasting rock, the rock of ages, no? At isang kagalakan na yung salitang ito ay hanggang ngayon ay mapanghahawakan po natin. Ano ho? Bakit po? Okay, tingnan po natin. Sa mundong ito po na sabi nga ay puro pabago-bago. Ano ho? Relasyon na naglalaho. Pag sabi natin relasyon naglalaho, dati close kayo, ngayon hindi na. Di ba? Yan ang relasyon eh. No, pero sabi nga kalusugan na humihina. Dati ang lakas-lakas mo, pero ngayon parang tila lantang gulay. No? O sabihin na po natin na kabuhayan na gumuguho. No? Sabi nga hindi stable. No? At kahit na sabihin natin na kahit gaano ka pa stable ngayon, pwedeng sa isang iglap, in a blink of an eye, pwedeng gumuho yan. At meron po tayong katotohanan na hindi kailanman ginagalaw. No? Ano po yun? At ngayong araw po, no, ito po yung katotohanan na atin pong pag-uusapan. No? Paano tayo magkakaroon ng buhay na hindi kayang sirain ng kahit ano. Yan po yung napakaganda. Ano nga ba yung isang bagay na
hindi na tayo kailangang mangamba. Parang gano'n, ano. Kaya nga po dito ay sa ating pagtuklas nito, no, ay tingnan po natin ang pangako ng Diyos, no, sa bahagi nito. Na kapag tayo, sabi nga ay nakatayo, no, sa batong walang katapusan, tayo po ay hindi masisira, hindi mayayanig, hindi basta-basta, sabi nga ay babagsak, ano ho. O at tayo mananatiling nakatindig. Ano pa man ang pagbabago sa ating buhay, no? Kasi ang sabi nga, lahat na nangyayari sa buhay natin, lahat yan ay temporary. Pwede kang tumanda, pwede kang manghina, no? Pero ito yung isang bagay na hindi kayang iguho kung tayo ay nauunawaan natin ito. At ito pong kabanatang ito ay isinulat po ni Propeta Isaias, no? Noong panahon na ang kaharian ng Huda ay sabi nga po ay napapalibutan ng malalakas at mapanganib na mga bansa, no, tulad ng Assyria, no, Babylonia, no. Ang bayan po na ito noon ay nababalot, no, ng takot, no, pangamba at kawalan ng katiyakan, no, na siguro parang madalas din minsan natin na nararanasan o naiisip, no, yung salitang baka, no, yan yung baka, yan yung guyang itinatayo minsan natin sa ating buhay. Yan yung guya na minsan ay kapag alam natin, akala natin ay hindi tayo nawawala ang presensya ng ating Panginoon Diyos, nagtatayo tayo ng sarili nating imahe sa buhay natin. At sabi nga, ang mga tao noon ay madalas po silang natutukso na humihingi ng tulong sa ibang bansa, no? Parang guya yan, no? Sa Book of Exodus, di ba, yung mga tao nung nakita nila na wala si Moses ng 40 days, 40 nights, ano ginawa ho nila? Di ba? Inipon nila yung bawat hikaw ng nakuha nila sa Egypt at ginawa nilang torong guya, di ba? Parang ganun po yan sa buhay natin. Na kapag hindi natin nakikita o nararanasan ang presensya ng Panginoon Diyos, nagtatayo tayo ng sarili nating imahe. O sabihin natin ay mga idolatry o mga Diyos-Diyosan na inaakala natin ay yun ang Diyos. Kaya nga po, dito makikita natin na ang mga tao doon ay madalas matukso, tumingi ng tulong sa ibang bansa, sa mga kasunduan o sa sarili nilang lakas sa halip na kumapit sa Panginoon Diyos. No, sabi nga ang tao ang inaantay niya minsan, di ba? Pag nananalangin, Lord, ipadala mo yung mga tamang tao sa buhay ko. Di ba? Tama naman yung panalangin. Pero kapag tayo ay tumuon na doon sa mga tao lamang, no, na doon tayo nagdi-dependent, tandaan po natin, maaari po yung gumuho. At dito po sa kabanatang ito, sa kabanata 26, ay ito po ay bahagi na tinatawag na awit ng kaligtasan. Isang himno na pagtitiwala na ibabango ng Diyos upang ipaalala sa kanyang bayan na ang tunay na kaligtasan ay hindi galing sa sinumang tao o sa mga makapangyarihan o lakas, kundi galing lamang sa ating Panginoon Diyos, kay Yahweh. At noong panahong iyon, ang mga kuta at tore ay, sabi nga, ay itinatayo sa ibabaw ng malalaking bato o bundok dahil alam nila na doon lang ito mananatiling nakatayo kahit anong bagyo o digmaan ang dumaan. No? Kaya ginamit po mismo ito ng ating Panginoon Diyos. No? Ang halimbawa ito. Dahil sabi nga, sige, yan ang naiintindihan nyo, sige, gagawin ko rin yung halimbawa. Na sabi nga diyan, kung ang batong ito o gawa ng tao, ang batong ito ay matibay, paano pa kaya ako na Diyos na gumawa ng lahat? No? Isang realization sa buhay natin. Kung inaakala nating matibay ang anumang bagay, sino man tao, anumang katatayuan, ano man na nangyayari sa buhay natin. Diba? Maari ngayon, ang lakas-lakas mo. Tapos, in a blink of an eye, isang pitik lang, laglag ka agad ang katawan mo. Pero ang Diyos ay laging nandun.
Magbago man ang iyong katawan, magbago man ang iyong, kung ikaw ay may pananampalataya, mananatili ka na malakas. Kahit iba man po ang panahon noon, pareho pa rin po ang hamon at pangangailangan ng ating puso. Tulad ng mga taga-Huda noon, tayo rin po ay nakapalibot, no? O sabi nga, nakapalibot po yung mga bagay na gusto nating agawin ang ating tiwala. Mga, sabi nga ay mga balitang nakatatakot, di po ba? Pagsubok sa pamilya, trabaho, yan, paggigipit ng pamumuhay, at minsan ang sarili nating kahinaan. Ang mensahe po noon ay mensahe pa rin ngayon. Ang lahat ng pag-asa na itinayo natin dito sa lupa ay lilipas. Pero ang pag-asa na nakatayo sa Diyos ay mananatili magpakailanman. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, mas lalo pa nating maunawaan na siya mismo ang batong buhay na dumating upang tayo ay pag-ibayuhin at iligtas magpakailanman. Ang utos po dito is trust confidently forever. Ang salitang magtiwala sa Hebrew word ay batak, no? Ibig sabihin po ay sumandal ng buong buo, no? Sabi nga ay talagang sandal talaga, no? Gaya ng batang nakasandal sa kanyang ama, na alam niyang hindi siya mauhulog. Hindi ito hula lang po. Ito po ay tiyak na pag-asa batay sa katotohanan. At sinabi nga po doon, magtiwala kailanman. Hindi lang po kapag madali, no? 'Di ba? Minsan kapag maganda lang yung ating nararamdaman, nararanasan, no? Andun yung tiwala natin. Pero pag nahihirapan na tayo, parang, Lord, ano bang ginagawa mo sa akin? 'Di ba? Minsan nagkakamali pa tayo ng pagtuon, no? At kailangan po natin, no, na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi lang kapag madali ang sitwasyon, kundi kahit sa dilim, kahit matagal ang sagot. Ang tunay na tiwala ay hindi nakadepende sa tunay, sabi nga ay sa ating sitwasyon. At hindi ito nakadepende sa ating nararamdaman lang, kundi sa kung sino ang Diyos. Sino nga ba ang Diyos sa buhay natin? He's our provider, He's our healer, He is our refuge, strength. Tulad ng sinasabi po ng tiwala sa atin, ang tiwala po ay hindi reaksyon at sitwasyon. Minsan, di ba, doon tayo nagtitiwala kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Ito na yung sagot ng Panginoon Diyos. Pero kapag ba hindi natin nakikita yung naaayon sa ating kaisipan ang sagot ng Panginoon Diyos, ibig ba sabihin hindi sumasagot ng Diyos? The moment, sa lahat ng pagkakataon at pangyayari sa buhay natin, minsan, hindi man natin gusto, minsan yun ang sagot ng Diyos. Kasi, hindi po siya tumutugon sa kung ano ang ating reaksyon at sa ating sitwasyon, kundi tumutugon siya batay sa kanyang katapatan. Katapatan niya na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Katapatan niya na hindi niya tayo, sabi nga kahit na minsan parang mauubos na yung mga, kung ano man yung dapat maubos, ay bigla siyang kikilo sa buhay natin at mamamangha tayo dahil siya yung Diyos. Nakukuha niyo ibig sabihin? Dahil ang Diyos ay tumutugon po siya ayon sa kanyang katapatan. Kaya nga dito sa ating text o sa ating scripture na binasa, may tatlong bahagi po na binanggit dito. Yung una is a fortress, the word fortress, o yung kuta na binanggit. Matibay na tore sa tuktok na bato, sabi doon. Si Yahweh mismo ang lugar na iyon. Iyon ang kaligtasan na ating kinakanungan. Tayo ay nasa Kanya. Pero dahil hindi natin siya nakikita, bagamat minsan nararamdaman natin siya, pero nandun yung pagdududa. Kasi nakatingin tayo doon sa problema. Tama ba? Nakatuon tayo doon sa bagyo. Nakatuon tayo doon sa sitwasyon. Pero nalilimutan natin na tayo ligtas. Hindi dahil mabuti tayo,
Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil masipag tayo, kundi dahil ang Diyos ang ating tahanan. Nananahan tayo sa Kanya. At also, siya po ang ating shield, kalasag. Na sa bawat pagsubok, kahit na minsan parang ikaw ay nabibigo, parang tila ba, parang lagi na lang, sabi nga ay nadidisappoint ka sa mga pangyayari, sa mga transaction mo, o ano pa mang bagay na yan. Kasama natin ang Diyos. Hindi po ibig sabihin na walang pagsubok. Pero hindi ito tatagos at sisira sa bawat isa sa atin. Habang siya po ang ating sandalan. Lagi po nating tandaan yan. Pagsubok nandyan, dadaan yan. Harapin natin na may pagtitiwala at pananampalataya. Sabi nga, nakasandal tayo sa pader. Ang bumangga, giba. Parang gano'n, di ba? Parang kung, di ba yan, popular. Popular yan sa PBA, di ba? Ang bumangga, giba. Ganun din po tayo dapat. Kaya nga po, dito pinapakita ng ating Panginoon Diyos at sinasala po niya. Ang hirap ayon sa iyong kakayahan. Nakasama natin siya. Dahil alam ng Panginoon Diyos ang mga bagay na kaya natin at hindi natin kaya. Madalas lang sumusuko tayo. Kaya tandaan natin, lahat ng bagay, inaalaw yan ng Panginoon Diyos dahil gusto ng Panginoon Diyos na makita natin ang tagumpay niya. Anuman at gaano man ito kabigat sa buhay natin. Kaya minsan, Lord, bakit mo inaalaw ito? Kasi pagsubok hindi man galing sa Panginoon. Minsan galing yan sa mga mali nating pagpili. Di ba? Wrong choices natin. Maling desisyon natin. No? At kalimitan, yan ay pagsubok na galing sa dyablo. Pero hinahayaan niya ng Panginoon upang ipahiya ang mga ito. At siya po ang ating banner, sabi nga dito sa atin. Siyang bandila natin. Ano nga ba yung bandila? Yan po ay tanda ng pagkakakilanlan ng tagumpay, di ba? Kapag kami, ang barko ay may watawat ng Pilipinas, ibig sabihin nun ay yung barkong yun ay galing sa Pilipinas. Di ba? Ganun lang po kasimple yun. Ibig sabihin, kung lumampas ka ng territory, ibig sabihin, wala ka na sa Pilipinas. And that is the simplest way na pinapakita kung bakit po may mga flag ang bawat barko, no? At yun din po, katulad sa atin ngayon. Tayo po ay ang banner po natin. Ang pagkakakilanlan po natin ay ang flag ng Diyos. He is our banner. Tandaan ng pagkakakilanlan at tagumpay. Kaya nga kung ikay nakakilala na sa Panginoon, nandyan na yung banner sa iyo, di ba? Yan yung dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Na kapag nakadikit tayo sa Kanya, hindi na po tayo pag-aari ng takot at kasalanan. Hindi tayo po ay pag-aari na ng banal, ng pagmahal na Diyos, mahabagin, at graceful na God. Tayo po ay pag-aari na niya. At ang ating buhay na ito ay patunay ng kanyang katagumpayan. Dahil sa lahat ng paghihirap natin, nais ng Panginoon Diyos na makita ang tagumpay niya. Dahil kung napagtagumpayan ng Panginoon Diyos ang krus ng Kalbaryo, dapat maranasan din natin ang tagumpay ng kanyang sakripisyo. Ang sinakripisyo po niya ay hindi putol daliri lang. Hindi putol tenga. Kundi buong buhay niya. Ang kanyang kamatayan sa krus. At even kamatayan, hindi siya nagabi. Why? Because He is risen. Nabuhay siyang muli. Siya po ang batong ng lahat ng panahon.
Siya ang naging kaligtasan noon, ngayon, at magpakailanman. He is the rock of all ages. Dahil ang ating Panginoong Diyos, ang siyang batong walang katapusan. Sabi nga, hindi lang ito yung maliit na bato na ibinato ni Haring David kay Goliath. Kung yung maliit na batong yon kayang pabagsakin ang Goliath, ano pa ang mga batong kinaharap natin o mga Goliath sa buhay natin na hindi kayang pabagsakin ng batong ito? Kaya nga po, ito ay tila isang bato na tila bundok sa laki. O kaya nga po yung ginamit dito sa ating talata is sa Hebrew word na olam. Ibig sabihin po noon, walang simula at walang wakas. Hindi natatapos. He is the rock of all ages. Olam. So, hindi ho yan yung inilalawak sa kanin. Nakaisipin niya, yung pala yun, yung pala yung bato. No? Hindi po. Olam is a Hebrew word ng, sabi nga po, ay isang bato na pwede nating sandigan. Yan po yung ating Diyos. Kaya nga po, bago pa po nagkaroon ng panahon, naroon na ang ating Panginoon Diyos. Wala pa ang mundo, nandun na siya. At kahit na magapi man ang mundong ito, mananatili pa rin ang ating Panginoon Diyos. Lahat ng bagay po sa lupa ay lilipas. Pero ang Diyos natin ay hindi kailanman nagbabago. Kaya minsan, natatanong natin, o sabihin, tanong natin sa buhay natin, saan ba nakatindig ang buhay natin ito? Ang buhay ba natin ito, kung titingnan natin, susuriin sa mga oras natin ito, tayo ba ay nakatindig sa Panginoon? Na kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng katamaran, kasalanan, kaya ba nating isuko yan sa Panginoon? Nais ba nating maghari siya sa buhay natin? At pwede ba nating ipaubaya sa Kanya ang lahat ng ito? Kaya nga, sa ating buhay, bakit madaling gumuho ang pananampalataya? Yan po isang katanungan. Kung ang Diyos ang siyang ating shield, siya ang ating fortress, and He is our banner, bakit madaling gumuho ang ating pananampalataya? Bakit? Kasi mali ang pinagtatayuan. Bakit? Madalas na nakadepende sa sitwasyon na parang buhangin. Di ba sabi na ating Panginoon Jesucristo, no? Doon sa Matthew 7 verse 24 to 27, madalas din natin yan na nagagamit bilang biblical reference natin. Tingnan po natin ulit. 24. Kaya't ang bawat nakikinig, nagsasagawa ng salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. 25. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas ng hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay na sa may buhanginan. 27. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Amen. Ano ho? Yan po yung ginawang illustration ng Panginoon. Paano nga ba tayo, no, pumipili ng pagtatayuan sa buhay natin? Paano nga ba natin pinipili ang ating pananampalataya? Paano ba tayo lumalago sa pananampalataya? Ikaw ba ay nakasandal lang sa, sige, pwede na ito,
In the word na, sabi nga ay, yan yung ma-attend ka ng mga Bible study, ma-attend ka ng mga patuloy mong pinalalago yung pananampalataya mo, patuloy mong inaalam kung ano ang sinasabi ng Biblia. Yan po yung batong yan. Yan po yung pundasyon na sinasabi ng Panginoon. Kung wala kang pag-aaral, wala kang ina-attend na Bible study, madalas po guguho talaga ang pananampalataya mo na pag dumating ang pagsubok sa buhay mo, ang masasabi mo na lang ay pambihira. No? Pambihira. Yung sabihin po ron, napakadami humining ng pambihira. No? Yan ay yung mga bagay na hindi tayo handa. O bigla na lang guguho. Di ba? Parang buhangin. Pag nagtayo ka ng isang gusali, no? Hindi mo alam, ang pinagtayuan mo pala ay buhangin na pwedeng gumuho. Hindi ho ba? Kaya napaka-importante ho ng bawat matalinong pagpili ng isang pundasyon. Ho? At yan po ay malaking bagay po sa buhay natin bilang isang mananampalataya. No? Kaya nga po, mahalaga nating tingnan, tama ba ang pinagtatayuan natin? Dali lang po at meron ng commercial ang aking baby. Yan. At ikalawa ho, yung nakakalimutan po natin kung sino po ang ating Panginoon Diyos. Na kapag sabi nga ay sino nga ba talaga ang Panginoon Diyos sa buhay natin? Minsan kasi ang ating Panginoon, ang tingin natin is Panginoon lang eh. Panginoon, Panginian, At minsan, sino nga ba ang Panginoon Diyos? Nalilimutan natin kung sino talaga siya. Lalo na kapag matagal yung ating hinihiling, nakakalimot na tayo sa katapatan ng Diyos. Na minsan pa, naranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Minsan pa, iniligtas niya tayo. Minsan pa, pinatnubayan niya tayo. Minsan pa, dininig niya ang mga panalangin in our favor. Minsan nalimutan natin yun. Nalilimutan natin na siya'y tapat. Sabi nga sa atin na Isaiah 49 verse 15, Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang kanyang sariling anak, hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo malilimutan kahit sandali. At yun natin, dito sa tanong nito, muntik na, Meron bang anak na hindi na kinalilimutan ng ina? Meron. Maaaring siguro may ilan sa atin na sasagot na gano'n. O ama, hindi lang po yan ina. Pero malinaw po ang sagot ng Panginoon Diyos. Siya, kung nakalimutan ka man ng iyong ina, ang iyong ama, o ng iyong kaibigan, pero siya, hindi po siya nakalilimot. Tandaan po natin, alam niya ang bawat sitwasyon na meron tayo ngayon. Kaya nga po, paalala sa atin ng Panginoon. Alalahanin po natin. Alalahanin natin siya. Alalahanin natin yung daan na ating pinagdaanan. Kung paano tayo ginabayan ng ating Panginoon. Di ba? Sabi nga niya doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 2. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon. Upang matuto kayong magpakumbaba, sinubok niya kayo kung susundin niyo, sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Yan po, inaalaw ng Panginoon Diyos ang pagsubok. Kasi susunod pa rin ba tayo sa Panginoon Diyos? Parang ganito lang yan eh. Ha-attend ka pa rin ba ng Bible study? Kung hindi mo na receive yung iyong pinagpe-pray, attend ka pa rin ba ng Sunday service? Mga mahal kong kapatid, isang realization po sa buhay natin.
Huwag po nating hayaan na gumuho ang batong ito sa ating buhay. At isa sa pinakamatinding dahilan ng isang tao kung bakit madali pong gumuho ang kanyang pundasyon, hindi po niya pinapalago ang kanyang pananampalataya. Subukan, di ba? Hindi masama magbasa mag-isa ng Bible. Tama? Lahat tayo ginagawa yan as quiet time natin. Pero, kalimitan. Kailangan din natin mapakinggan ang kapwa natin. At doon tayo minsan nakakakuha ng aral na hindi pa natin, na akala natin ay, o nga no, pwede pala yun. Kaya mahalaga po. Kaya sabi ng Panginoon, we cannot live with bread alone. Mahalaga po ang pagtitipon. At kung hindi po natin palalaguin ang ating pananampalataya, siguradong guguho ka. Kung hindi tayo nananalangin, kaya mahalaga po yung pananalangin natin mag-isa, mahalaga rin po yung pananalangin natin na magkakasama. Dahil ito po ay pagpapalago ng ating pananampalataya. Sabi nga sa atin, di ba, ng Romans 10 verse 17? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Kaya nga pag napakinggan mo, pangaral mo. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Paano tayo makakapakinig kung wala namang magpapahayag? Maaring yung pinapakinggan mo ngayon o nagpapahayag ngayon, bukas wala na yan. Bakit? Maaring tegi na yan. At maaring tumigil ka na kasi wala ka nang papakinggan. Kaya gusto ng Panginoon, kapag napakinggan mo, ibahagi mo rin sa iba. Hindi natatapos. At katulad ng bato, He is the rock of all ages. Marami naman na magpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Yes. Imagine mo, naranasan nila yun. Ikaw hindi mo naranasan. Diba? Parang, for us, parang sinabi, anak ito ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, ng Abba Father. Ikaw anak ka din, pero parang hindi halata. No? Parang, anak ka ba? Parang, ba't ganon? Diba? Lumago po tayo sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Di ba sabi sa atin sa 1 Peter chapter 2 verse 2? 1 Peter 2:2. Gaya ng sanggol, kayo'y nananabik sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Kaya dyan po natin makikita ang isang tunay na Kristiyano. Ano po yun? Yung pananabik sa salita ng Panginoon Diyos. Yung kapag nandyan na yung Bible study, yung para bang hinayang na hinayang siya kapag hindi siya nakaka-attend ng Bible study. Yun ang tunay na Kristiyano. Hirap naman po kasi. Gabing-gabi na. Diba? Maraming dahilan kasi. Diba? Pero bakit po kailangan magtiis at maghintay? Minsan iisip kasi natin, si Lord naman, He is perfect God. He is, hindi naman siya nahuhuli. Pero pag nahuhuli na, bakit bigla kang tumatamlay, nawawala ng lakas? Parang, bakit ganon? Tandaan po natin, ang ating Panginoon Diyos ay hindi nahuhuli, pero may tamang oras po siya. Dahil ang paghihintay ay paghahanda. Habang tayo po ay naghihintay, ibig sabihin, inihahanda po tayo ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, hinuhubog po tayo ng ating Panginoon Diyos. Hinuhubog niya ang puso natin. Bago po niya tuparin ang mga bagay na ating minsan hinihiling. Sabi nga sa atin, di ba? Siya ay darating sa takdang panahon. Habakuk chapter 2 verse 3.
Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Yan. Napakaganda po nating maging take note yan, no, sa buhay natin. Itong Habakkuk chapter 2 verse 3. Kasi mainipin tayo eh. Di ho ba? Kaya nga po, sa aking life chapter, laging ito naman yung paalala sa akin. No, itong awit, no? Psalm 27 verse 14, no? Gusto ko i-share sa inyo. Sige, pabasa. Kayawe tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kayawe tayo magtiwala. Yun. Ilang beses sinabi, no? Kay Yahweh tayo magtiwala at huwag tayo manghinawa. Tayo manlapaypay. Kaya nga po yan ang laging paalala sa akin ng Panginoon. Sa tuwing ako po ay nangihina, yung para bang gusto ko lang sumuko. Lord, ang hirap naman po, Pastor. Yan ang nga lagi nagpapaalala sa akin. Kay Yahweh magtiwala at huwag manghinawa. Kaya siguro hanggang ngayon nandito pa rin ako. By the grace of God. Hindi ko kaya ipagmalaki. Dahil maaring bukas, totally na bumitaw na. No? Maaring sa isang araw. Kaya hindi mo natin kaya pwede ipagkatiwala at ipagyabang yung ating lakas. Dahil talagang sa Panginoon Diyos lang tayo dapat magtiwala kung bakit natin nagagawa ang lahat ng ito. O sa ating buhay. Dahil ang oras po ng Panginoon ay perpekto. Iba po ang kanyang panahon kaysa sa atin. Di ba? Sabi sa atin ng 1 Peter 2 verse 38, no? Sige po, tingnan natin yan. 2 Peter chapter 3 verse 8, no? Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Yun. Pwede po sa kanya, yung isang araw niya, 1,000 taon sa kanya yun. Ganon po siya. Hindi ibig sabihin yung 1,000 taon ka mag-aantay. No? Kasi wala pa naman po siguro na itatalang 1,000 years old na. No? Pero kung makita na natin si John, no? John the Beloved, no? Kasi hindi nakita yung bangkay niya. No? Sabi namatay daw siya sa katandaan, pero hindi nakita. Pero maaaring buhay pa siya hanggang ngayon. Hindi nga po nakita. Pero si Moses hindi rin nakita eh. Kaya maaaring buhay pa rin sila ngayon. Pero pinakita po yun ng Panginoon eh. Nung siya'y nanalangin, hindi ba? Na si Elijah at si Moses ay magkasama. Ibig sabihin, si Moses po ay nasa piling na ng Panginoon. Ibig sabihin, sabi nga doon na namatay si Moses, hindi lang nakita yung bangkay. Pero si John, hindi nakita kung paano siya namatay. Anyway, so sinasabi rin po sa atin na ang ating Panginoon Diyos ay may tamang panahon. May panahon para sa lahat. Kaya kung panahon natin tayo namimigati, tandaan natin, meron din kasiyahan. Paghihinagpis, meron din pag-amo ang Panginoon Diyos. Diba sabi nga sa atin, Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Yan. May kanya-kanyang panahon. Maaaring ang oras mo ngayon, nasa oras ka ng paghihintay, nasa oras ka ng... Kaya, magtiis po tayo. Dahil ang pagtitiis po ay nagpapatibay po yan sa atin. Parang ginto sa apoy. Tinatanggal ang dumi. Ganon din po sa buhay natin. Dahil, tandaan po natin, ang pagtitiis po ay magbubunga. Yan po ay bunga. Di ba? Sabi sa atin sa James chapter 1 verse 3 and 4. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yeah.
Pag ginagawa po natin yon, napatatagtag tayo, yan po yung bunga niya. Dahil ang ating pananampalataya ay hindi natin maikukumpara sa lahat ng yaman ng mundong ito. Dahil sabi nga sa atin ng 1 Peter chapter 1 verse 7, ang pananampalataya daw po ay higit pa sa ginto. Sige po, basahin ulit natin. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Heso Kristo. Amen. So yun po yun. Kung ating iniisip na yung pananampalataya natin na mabilis nating ibigay, no, ay tandaan po natin, higit pa po siya sa ginto. Kaya, manatiling po tayo matatag. Siguro may tatanong natin, bakit ba may kabiguan o pagsubok kung mahal tayo ng ating Panginoon Diyos? Bakit nga ba? Dahil ginagawa po ng ating Panginoon Diyos na sabi nga, ginagawa niyang mabuti, no? Pati po ang masama. Dahil gusto po niyang mabago ang mundong ito. Mabago at tayo. Diba tayo dating masama rin? Pero dahil nakilala natin ang Panginoon Diyos, binabago niya tayo ngayon. Dahil dakila po kanyang layunin. Sabi nga po, lahat ay gusto ng Panginoon Diyos na maging mabuti. Sabi nga niya doon sa Romans 8 verse 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Yan po yan. Lahat po ay para for His purpose. Kaya nga sabi ni Haring David sa Psalm 119 verse 71, no? Sa akin ay nakabuti ang parusan iyong dulot, pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. Kita niyo yun, no? No? Sabi niya, ikabubuti ko pala yun, yung hirap na aking nadanas, no? Kasi kung hindi siya naging matatag eh. Si Haring David. Di ba? Hindi niya naranasan yung mga pag-uusig, no? Alam niya na sa lahat ng pagkakataon, Diyos lang ang maasahan. Dahil ang mundo ay nasira dahil sa kasalanan. Pero tandaan po natin, hindi tayo iwan ng Panginoon Diyos. Kahit sa hirap. Diyan po nakita rin natin na pumasok po ang hirap ng isang tao nung nagkaroon po ng pagsuway. Di ba? Tingnan po natin, ano ba yung pinagmulan ng hirap na yan? No, bakit nga ba tayo naghihirap? Sige, tungayan po natin yan. Genesis chapter 3, verse 17 hanggang 19. 17. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. 18. Ang damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. 19. Ang pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling. Sa lupang alabok din ay babalik ka rin. No? Yan po ay salita ng Diyos. Siya nangyayari sa atin. Maghihirap ka. Bakit? Dahil sa pagsuway. Hindi po dahil doon sa, baka inisip natin ba? Dahil nakinig ka sa iyong asawa, hindi po yun na. Ibig sabihin po nun, dahil sa pagsuway ng tao, baka isipin, pastor, ang linaw nun eh. Napakinggan ko eh. Dahil nakinig ka doon sa iyong asawa, yan, maghihirap ka. Hindi po yun. Nalilawin po natin. Dahil alam natin, the bottom line of it is Nagkasala po. Yan. At naging, sabi nga, conspirator po si Adan eh. Imbis na sawayin niya yung kanyang asawa, no?
Yan, nakikain din ho kasi siya. Kasi nga ho, hindi ho sabihin natin, ay siya ho may kasalanan. Kasi di ba ngayon ang hilig magturo ng isang tao, hindi siya ho nagsimula. Ako naman ho, nakitanghod lang, nakisang-ayon lang, nakicomment lang ng like o ano. Tandaan po natin. Yan po ay kasalanan na rin po yun. No? Kaya minsan mo po natin ituro doon sa asawa na nakinig ka kasi sa asawa mo eh. Hindi ho yun. Ibig sabihin na naging conspirator siya. Na bagamat hindi siya yung talagang principal o talagang gumawa, pero conspirator siya. Kaya nga po mahalaga sa buhay natin na tingnan din natin. Suriin natin ang buhay natin dito. Kaya mahalaga po itong aral na ito kung paano tayo sasandig. No? Dahil sabi nga po sa atin, di ba? Ng Isaiah 43 verse 2, ano po sabi doon? Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Yan, malinaw po na sinasabi ng Panginoon. Sasamahan tayo lagi ng Panginoon Diyos. Kahit na nagkasala nga si Eva at Adan, di ba, sinamahan pa rin sila. Kahit doon sa paghihirap, sinasamahan pa rin sila. Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya huwag nating isisi ang kahirapan natin sa Panginoon Diyos. No? Dahil yan po ay pagpili natin. That is our wrong choice. Nagkamali ho ng pili. Pagpili ang ating sabi nga ay ang ating pagkatao. At dito, bagamat meron tayong mga maling pagpili, may mga pagsubok na dinadanis tayo, dito makikita po natin, lilitaw ang kanyang kapangyarihan. Na kapag mahina tayo, doon lalakas ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Sabi nga sa atin sa 2 Corinthians 12 verse 9, no? Ganito ang kanyang sagot. Tama ba sagot? Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nakakayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Kaya kung nararamdaman natin na tayo ay mahina sa mga bagay na ito, mapalad tayo dahil lalapit tayo sa Panginoon Diyos. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa akin pong pagtatapos, kapag tayo po ay nakatayo sa batong walang katapusan, the rock of all ages, kahit matagal, tandaan po natin, darating po yan. Kahit mahirap, ligtas pa rin tayo. Kahit gumuguho ang paligid, ikaw ay mananatili. Tayo po, mananatili. Sabi nga sa atin ng Hebrews 13 verse 8, siya ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga po, ang paghihintay natin at paghahanda, sabi nga na ang pagsubok ay ang paghubog sa atin at ang Diyos ay laging nasa tamang pag-ibig at tamang oras. Yan po ako magtatapos, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. At salamat po sa inyong pakikinig. No? Walang sawang pakikinig, no? Lalo sa mga kapatid natin na laging nandito. No? At naway patuloy tayong patnubayan ng ating Panginoon Diyos. At ngayon naman tayo po tutungo sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid, dito po sa ating napag-aralan ay talagang nakita natin kung paano tayo sa isang galang or bigyan ng shield ng ating Panginoon sa lahat ng ating pagsubok. Kalasag. Ito po ang ibig sabihin daw po nito ay huwag lang tayong magtiwala sa Diyos kapag maganda ang lahat o kapag may problema lang, kundi sa lahat ng oras at habang buhay. Sapagkat ang ating Panginoon ay nandyan sa ating maaasahan natin siya sa lahat ng panahon sa ating buhay. Ito po ay maihahalong tulad natin sa isang matibay na bato. Di po ba tayo ay nakapunta na sa mga beach? Di po ba may mga malalaki doong bato na kahit hampasin pa ng alon, hampasin ng kung anumang kapag masama ang panahon, malakas ang alon, hindi po siya matitinag. Ganun po ang ating Panginoon sa buhay natin sapagkat kung tayo po ay nakasandal sa ating Panginoon, tayo ay naka-shield sa Kanya, tayo po kahit anong bagyo man ang dumating sa atin o anumang pagsubok ang dumating sa buhay natin, kayang-kaya po natin yan lampasan sapagkat ang Panginoon po ang nakasanggala doon sa mga gawa ng kaaway. Ito din po ay isang maihahalong tulad sa isang pantalan. Di po ba ang isang pantalan doon dumadaong ang mga barko? Kapag po ang mga barko o mga bangka ay dumating ang masamang panahon,
doon po ang pinaka-safe na puntahan nila. Sapagkat kung sila ay nasa pantalan, ibig sabihin safe na sila, hindi na sila matitinag sapagkat naandun na sila sa pinaka-safe na lugar. Ganun din po ang ating Panginoon. Safe po tayo kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Ganun din po sa isang matibay na bahay. Kung bumagyo man po ng malakas, tayo ay nasa isang matibay na bahay, kahit ano pong hampas ng hangin ay hindi po tayo matitinag. Ganun po ang ating Panginoon sa atin. Kaya po, kung tayo ay nakasandal sa ating Panginoon, lahat ng ating kilos, hindi lang sa ating mga, minsan po kasi kapag nananalangin lang tayo, yun nga, sa oras ng pagkain, sa oras ng linggo, sa oras ng birthday, pero dito po itinuturo na sa atin na kahit anong oras pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Pwede tayong humingi ng comfort sa ating Panginoon kung tayo man ay dumadanas ng kalituhan, dumadanas ng mga pagsubok. Ang ating Panginoon po ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang ang mga pagsubok na ito ay ating malampasan. Hindi po sa sarili nating gawa, hindi sa sarili nating kilos, dapat tayo manahan, kundi sa presensya po ng ating Panginoon. Sapagkat kung ang Panginoon po ay siya yung magiging sandalan natin kahit anong oras din po na atakihin tayo ng kaaway, andyan siya upang ipagtanggol tayo. So yun lamang po, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Amen. Praise God. At yun naman, tayo po ay tutungo sa ating mga kapatid via online na walang sawang nakakasama natin. Yan. At pinangunahan po tayo ngayon ng family Azucena Tanyo. Yan, pagbati po natin sa ating matalik na kaibigan. Yan. Yan, kay Sister Carmeline. Yan. At kay paring Arthur. Yan. At pagbati rin natin kay Julene at kay Pao, no? At syempre pagbati rin natin sa ating inaanak diyan kay Janessa at kay Tyrone, no? Sa mapagpalang umaga. At tungo naman tayo sa Barangay Santo Niño. Kasama po natin ngayon si Nay Josephine Maranan at pagbati natin sa inyong buong pamilya. Diyan, kasama rin po natin ang aking nanay, Corazon Getgano Mercado via online. Ang dumaan sa likod. Yan. At from, sabi nga ay, from Bulaking Chaong, kasama po natin ngayon si Kuya Chris, no? Isang mapagpaalang umaga po dyan sa Bulaking Quezon, no? Chaong Quezon. Yan. At pagbati na rin natin kay Nay Marta, Nay Gori, Nay Lina, Yasel, at kay Inigo. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sinundan po yan ating kapatid from Barangay San Ignacio, ang Preo family. Kasama po natin si Brother Rafael. Yan, at pagbati natin sa iyong buong pamilya, sa iyong buong sambayan. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos, tayong lahat, no? Yan, at sino pa? Kasama rin natin, yan, si Sister Nela Nunoso, isang mapagpalang umaga po. Yan, Ate Nela, yan, sa Manhattan, no? Yan, Barangay Kalihan, tama ba? Yan. San Francisco, Kalihan. Yan, no? Yan. At, ganun din from Bayan ng Liliw, kasama po natin ang family Arosena. Yan, kasama po natin si Nay Edna Arosena. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. At from Bacolod City, kasama po natin ang Pios family. Yan, kasama po natin si Kuya George Pios. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At yan, yan, kagalingan sa mga may sakit, no? At kasama rin natin, diba? It's my first time na makita to, aking kasama natin, no? Kasama natin ang aking classmate, no? Kabatch yan, si Julie Gallego Uri, isang kagalakan classmate, no? Bakit may sakit si Julie? Okay, so
Get well soon, kapatid, no? Yan. At with prayer sa'yo. Yan. At ganun din kay, sino pa? Ayan. Kasama rin natin si Bernard Castillo Mandigma. Yan, Toy. Ingat kayo dyan sa site at patuloy na pagpalain ng Panginoon. Yan. At ngayon, tayo po ay magtatapos na at nais din natin ipag-pray yung ating isang kapatid na ngayon po ay nasa ICU. No, si Ate Becky nga ba? Ate Becky Perez, no? Ngayon po ay lumalaban po siya. At tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon dahil sabi nga ng ating pinag-aralan, siya lang yung ating sandigan. Ano ho? At ang ating buhay ay, sabi nga ay, siya ang nakakaalam, no? Kaya kailangan natin ipagkatiwala. At this is the time na tayo po ay patuloy na manindigan, ano ho? Na siya yung Diyos na siyang nakakaalam sa ating buhay nito. At mahalaga po na ang ating relasyong ito ay patuloy na nagpapakita, hindi dahil sa ating kabutihan, hindi dahil sa ating nagawa, kundi dahil kay Kristo na siyang nagbibigay at siyang sabi nga ay siya mismong ating kaligtasan. Ngayon po tayo po ay manalangin at tayo magpasalamat sa Panginoon. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa oras at araw na ito. Tunay na ikaw ang Diyos na siyang aming kalakasan at ikaw ang aming bato na sa iyo, Panginoon, kami ay tunay na makakasandig dahil ikaw ang pundasyon na kailanman ay hindi matitinag anuman ang hamon ng aming buhay. At patuloy namin idinadalangin ang buhay ng bawat isa, O Lord, na sa iyong layunin, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, na sa iyong latay, O Lord, ang anumang karamdaman, O Lord, anumang sitwasyon, Panginoon, ay napagtagumpayan mo na. Kaya, Panginoon, salamat po. At sa mga oras na ito, ay dinadalangin po namin si Ate Becky Perez, O Lord, na patuloy na pinagkakatiwala namin, Panginoon, na ikaw ang Alpha and Omega sa aming buhay. Ikaw nakakaalam, O Lord, kung kailan, Panginoon, ang buhay namin ito ay ma-extend. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na pagtitiwala na ikaw ang Jehovah Rapha, ang aming kagalingan, O Lord, at sa iyong latay, O Lord, ay patuloy na ipinaniniwala namin na, Lord, sa iyong kalooban, Panginoon, ikaw ang siyang magpapagaling ng anumang karamdaman. Ganon din, Panginoon, sa aking classmate na si Julie, O Lord, at ang kanyang pamilya, pagpalain mo po, Panginoon, at ganon din siya, Panginoon. At kung anuman ang karamdaman na kanyang Panginoong dinaranas ngayon, O Lord, sa pangalan ni Jesus, O Lord, naniniwala po kami na ikaw ang kagalingan. At ganoon din sa aming mga kapatid na may karamdaman ngayon, O Lord, sa mga oras na ito, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, pakita mo ang iyong kapangyarihan at ang iyong lakas. Lord, yakapin mo po ang bawat isa sa lilim ng iyong pagmamahal, O Lord. Salamat sa lahat ng ito. Sa iyo po ang papurig pasalamat, O Lord. Especially, Lord, dinadalangin din namin si Nay Winnie na ngayon po ay may karamdaman, O Lord. Dalangin po namin ang kagalingan na nagbumula sa iyo. At sa sino man may karamdaman ngayon, O Lord. Kay Kuya Chris, O Lord. At sa kami po ay patuloy na naniniwala, nagtitiwala sa iyong patnubay at gabay at sa lahat, Panginoon, ng iyong ginagawa sa aming buhay. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat na ito. At hayaan pong manatili sa aming isipan at sa puso na ikaw ang Rock of Ages, O Lord, na nagbibigay sa amin ng lakas ang aming pundasyon na anuman ang aming kaharapin, Panginoon, mayroon kaming Diyos na aming sasandigan. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito at sa inyong katuruan, Panginoon, na ibinigay. Naniniwala po kami na ang katuruan ito ay nagbula lamang sa iyo at hindi po sa aming sariling lakas o talino, Lord, kundi dahil sa iyo na ikaw ang banal na Espiritu na siyang nangungusap, ang siyang aming guro at pinakamagaling guro na nagtuturo sa aming lahat. Sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. And this our pray in the name of our Yeshua Messiah, our Lord Jesus Christ, the Anointed One. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is done. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning. Everyone, parang humabol yata si Dr. Julia Bell. Yeah, hi, Dr. Julia. Maabot si Dr. Julia. Yan, sa mapagpalang umaga sa pamilya C. At congratulations kay Jansen, no, for his graduation sa Cebu
no? Yan, at best regards din dyan kay Sir Dodong, no? At sa buong family dyan sa Cebu, the Family C. Yan, isa pa pagpalang umaga po sa ating lahat. At patuloy nating purihin ang ating Panginoon Diyos. And that's all. God's morning, everyone. Kape na po tayo. Anong kailangan kong gawin, Panginoon? Tuwan mo ako ng tamang direksyon. Sa iyong salita at banal na landasin. Sa iyong piling, nais kong makarating.